Bata pa lamang ay pangarap na talaga ni Erich ang magkaroon ng magandang buhay. Hanggang ngayon pangarap niya pa rin naman yon, pero hindi na para sa personal na luho at kagustuhan, kundi upang mapagamot ang kanyang lola na kasalukuyang lumalaban sa sakit nito. Dito niya nasabi na hindi para sa lahat ang pangarap. Masyadong mababa ang lipad niya dahil mahirap lang siya at sa tingin niya ay hindi na siya magkakaroon pa ng pagkakataon para matupad ang lahat ng iyon. Namatay ang nanay ni Erich nang dahil sa leukemia. Ang tanging bumubuhay sa kanya simula bata pa ay ang kanyang lola na ngayon naman ay nasa critical na kondisyon. Kung dati ay hindi sila namomroblema kung ano ang kakainin, ngayon iba na dahil lahat ng pera ay napupunta sa ospital at sa mga kailangang gamot nito. Kumusta naman ang paghahanap mo ng trabaho, apo? Ito agad ang sinalubong na tanong ni Lola Esther nang makitang inilapag ni Erich ang bag sa ibabaw ng cabinet. Wala pa rin po eh. Wala kasing gustong tumanggap sa akin dahil wala pa po akong 18. Kahit isang taon na lang naman ang hihintayin. Ramdam sa boses ni Erich ang pagkadismaya na agad namang napansin ng matanda. Ayos lang yan, apo. Hayaan mo na. Manghihingi na lang tayo ng tulong sa mga kapatid ko. Hinaplos ni Lola Esther ang pulsuhan ng dalaga. Umiling si Erich. Sinyales na hindi siya sumasang-ayon. Kilala mo naman sila, Lola. Pag gumaling ka, gigipitin ka at isusumbat lahat ng itinulong nila sa'yo. Para nga silang walang pakialam sa inyo eh. May halo ng pagkadismaya ang boses ni Erich. Wala naman tayong ibang pagpipilian, apo. Ayos lang sa aking masumbatan basta maalagaan pa rin kita kapag gumaling na ako. Mahinahong sabi naman ni Lola Esther. Nangako ang matanda sa nanay ni Erich na gagawin ang lahat upang magabayan at mabantayan ang apo. Kaya naman hanggat maaari, ayaw niya pang sumuko. Gusto niyang lumaban sa buhay at sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Basta Lola, gagawan ko po ng paraan. Huwag mo na muna po silang tawagan. Pakiusap ni Erich. Tumango naman ang matanda bilang pagsang-ayon sa kanya. Sinimula ni Erich na ipaghanda ito ng pagkain at inumin dahil maya-maya'y papasok ang doktor para bigyan si Lola Esther ng pampatulog. Kahit gustuhin niya mang humingi ng tulong sa mga kapatid ng kanyang Lola Esther, ayaw niyang makarinig ng kung ano-anong masasakit na salita mula rito. Nakesyo, sayang daw si Lola Esther dahil mas pinili nitong huminto ng pag-aaral dahil nagtrabaho na lamang bilang kasambahay noong dalaga pa ito. Habang kumakain ng kanyang lola, tahimik naman si Erich na nag-i-scroll sa kanyang cellphone upang maghanap ng trabaho. Gusto niyang makapagtrabaho agad upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Kahit wala pa sa hustong edad, gagawin niya ang lahat, makatulong lamang kay Lola Esther. Kinabukasan, maaga siyang umalis upang maghanap ng trabaho. Ngunit kahit anong pakiusap niya sa mga may-ari ng negosyo doon, hindi siya tinatanggap ng mga ito. Umabot na nga siya sa ibang bayan, ngunit wala talagang tumatanggap sa kanya. Gayunpaman, hindi siya sumuko dahil ipinangako niya sa kanyang sarili na hindi siya babalik ng ospital nang wala siyang trabahong maihaharap kay Lola Esther. Ilang paglilibot pang isinagawa niya at napadpad naman siya sa isang malaking bahay. May nakapaskil sa gate na naghahanap ito ng magiging kasambahay. Napangiti si Erich dahil baka senyales na yon na may trabaho na siyang mapapasukan. Sinimulan niyang kumatok ng ilang beses sa gate ngunit walang sumasagot. Kaya naman, napabaling ang tingin niya sa doorbell. Matapos niyang pindutin ng isang beses, bumukas ang pinto. Anong sadya mo dito, iha? Tanong ng medyo may edad ng babae. May nakapaskil po kasi kayo sa may gate na naghahanap po kayo ng kasambahay. Pwede po ba ako mag-apply? Magalang na pagtatanong ni Erich. Ngumiti naman ang babae na kanyang kaharap. Oo naman, andyan pa ang mag-asawa, pumasok ka na lang sa malaking pintuan nila. Sabi nito bago itinuro sa kanya ang daan. Ngumiti naman si Erich at nagpasalamat. Ang buong akala niya, yun ang may-ari, kaya nakaramdam siya ng kaba. Nang makarating sa pinto ay dahan-dahan niya yung binuksan, na naging dahilan para tingnan siya ng 2 tao na nasa sala. Mag-a-apply ka ba ng trabaho? Tanong sa kanya ng magandang babae na kung tatansyahin ay nasa 20s pa lang ito. Opo, sana. Pwede po bang ipasok ang sapatos? Tanong ni Erich. Natawa naman ang lalaking katabi ng magandang babae. Oo naman, iha. Huwag kang mahiya. Pumasok ka.
Matipuno ang pangangatawan at boses nito, kung kaya mas lalong nababagay ang dalawa sa isa't isa. Nahihiyang ipinasok ni Erich ang kanyang sapatos at agad na naglakad papunta sa gawing ng mag-asawa. Ngumiti siya at saka naghintay kung pauupuin siya ng mga ito. Ilang saglit ay sumenyas naman ang mga ito at tinuro ang kanilang kamay sa upuan na nasa harapan. Tumango naman si Erich tsaka naupo doon. Naiilang siya dahil hindi niya alam kung mabait ba ang mga ito o hindi. Magandang umaga. Ako si Georgina at siya naman ang asawa kong si Erwin. Huwag kang kabahan dahil hindi naman kami nangangagat. Pabiro pa nitong sabi kung kaya medyo natawa si Erich. Ako po si Erich. Galing pa po ako dun sa kabilang bayan. Napadpad po ako dito dahil maghahanap po ako ng trabaho. May sakit po kasi ang lola ko at nasa ospital siya ngayon. Kanina ko lang din po nakita na may nakapaskil sa gate ninyo. Naghahanap po kayo ng kasambahay? Panimula ni Erich. Nakita niya naman na ngumiti ang mag-asawa. Napakalayo naman pala ng pinanggalingan mo. Mabuti at nakaabot ka dito. Marami na kaming na-interview ngayong araw ngunit wala kaming matsyempuhan na gusto namin. Sabi naman ni Erwin. Sabihin mo sa amin lahat ng kaya mong gawin. Sabi naman ni Georgina. Agad namang napangiti si Erich dahil alam niya sa kanyang sarili na marami siyang kayang gawin para sa mga ito. Nako, marunong po ako maglaba, magluto, maglinis ng bahay, mag-alaga ng bata at higit sa lahat, hindi po ako mahirap kausap. Buong buhay ko po ay linis ko po ang lahat ng kalat namin ng lola ko, kaya hindi po mahirap sa akin. Tumatanggap din po kami dati ng labada, nagkarinderya na din po kami noon at marami pang iba. Masayang pagbabahagi ni Erich. Nagtingin na naman ang mag-asawa na tila natutuwa sa kanya. Ang dami mo palang kayang gawin, iha. Hindi lahat ay kayang gawin na gustong gawin yan. Sabi ni Georgina. Tumango naman si Erich bilang pagsang-ayon. Matanong lang namin, iha. Ilang taon ka na ba? Dagdag naman ni Erwin. Natigilan si Erich at napalunok. Kumabog muli ang dibdib niya sa kaba. Hindi niya alam kung magsasabi ba siya ng totoo o wag na lang. Pag nagsabi kasi siya ng totoo, malamang sa malamang hindi siya tatanggapin. Kung magsisinungaling naman siya, baka manghingi ang mga ito ng patunay. Erich! Narinig niya ang boses ni Erwin. Napabalik sa wisyo si Erich, saka awkward na ngumiti. 18 na po ako. Pagsisinungaling niya sa mga ito. Napangiti ang mag-asawa na akala mo nanalo sa loto dahil tuwang-tuwa. Nagustuhan namin ang mga sinabi mo, Erich. Wala nang pagtataka na ikaw nang gusto naming maging kasambahay. Sabi ni Georgina na sinang-ayunan ni Erwin gamit ang pagtango. 450 kada araw ang sahod ng mga kasambahay namin. Libre na ang kakainin at uniform basta on time pumapasok. Pwede ka namang maging kasambahay sa umaga at pagsapit ng gabi ay bisitahin ng iyong lola. Kung mapagkakatiwalaan ka, ilalagay ka namin sa 3rd floor kung saan nandun ang kwarto namin at ang mga bata. Dagdag ni Georgina at ipinaliwanag pa ang mga bagay na pwedeng itong gawin. May day off din naman, kaya hindi sila laging magtatrabaho sa loob ng malaking bahay nito. Mapagkakatiwalaan po ako at maipapangako ko po yun sa inyo. Sabi niya, ngumiti naman ang mag-asawa. Bigyan mo na lang kami bukas ng resume mo dahil bukas na bukas, maaari ka nang magsimula. Sabi naman ni Erwin. Masaya si Erich dahil sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na mabibigyan siya ng magandang oportunidad kahit na nagsinungaling siya sa mga ito. Bago siya umalis, nakipagkamay siya sa mag-asawa at paulit-ulit na nagpasalamat. Nang makalabas, hindi niya napigilang mapatalon at ngumiti dahil sa tagal niyang naghahanap ng trabaho. Sa wakas, meron ang kumuha sa kanya. Hindi siya makapaghintay na sabihin sa kanyang lola ang magandang balita. Kahit kaunting pera na lang ang natitira sa kanyang bulsa, hindi siya nagdalawang isip na gastusin iyon para bumili ng pagkain para sa kanilang maglola. Gusto niyang i-celebrate ang araw na yon kaya bumili siya ng paborito nilang pagkain sa isang fast food restaurant. Mukhang masaya ka ata ngayon na po. Nakangiting bati ni Lola Esther at itinaas ang kanyang dalawang braso. Inilapag ni Erich ang kanyang dala bago tumungo kay Lola Esther para yakapin ito ng mahigpit. Namiss po kita, Lola, sabi ni Erich habang mahigpit na nakayakap dito. Nang bumitiw sa isa't isa, mabilis niyang ibinalita ang
mga nangyari. May trabaho na po ako. Kasambahay na po ako dun sa kabilang bayan. Anunsyo niya. Tuwang-tuwa naman si Lola Esther nang madinig ito dahil alam niya na matagal nang naghahanap si Erich ng mapagkakakitaan. Alam niya na mahal siya ni Erich at kung gaano nito kagusto na makatulong sa kanya. Inilabas ng dalaga ang binili niyang pagkain. Sa totoo lang, ngayon lang ulit sila makakakain ng fried chicken. Nagpasalamat naman si Lola Esther dahil sa wakas, may lasa na ang kanyang kakainin. Madalas ay walang lasa at hindi masarap ang mga rasyon sa ospital. Sabay nilang pinagsaluhan ang pagkain na dala ni Erich. Kasabay noon, pinag-usapan din nila kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na araw. Papaano ba siya nito mabibisita gayong may trabaho na ito? Sinigurado naman ni Erich na aaraw-arawin niyang makabisita sa ospital at maalagaan pa rin ang kanyang lola. Sinabi ni Erich na ang pera na kanyang kikitain ay iipunin niya ng mabuti nang sa gayon ay mabayaran ang mga bill nila sa ospital. Pagkatapos kumain, nilinisan ni Erich ang kanyang lola, pinainom ng gamot at pinatulog na rin. 8:00 na ng gabi at oras na ng tulog nito. Ilang saglit pang nanatili si Erich sa ospital. Gumagawa siya ng resume para ipasa bukas. At nang matapos siya, sakto naman dumating ang nurse ng kanyang lola. "Uuwi ka na, Erich?" tanong ni Isabela. Ngumiti naman ang dalaga bago tumango. "Ikaw na po ulit ang bahala kay Lola. Maraming salamat po, Ate Isabela." Tumango naman ang nurse, saka inayos ang higaan ni Lola Esther. Bago tuluyang umalis, hinalikan muna ni Erich ang noo ng kanyang lola, saka hinaplos ang mga kamay nito. "Gagawin ko ang lahat para mailabas kita dito, Lola. Gagawin ko po ang lahat, pangako yan," mahina niyang sabi. Ilang saglit ay tuluyan na siyang umalis at nagtungo sa kanilang baryo. Nagpaprint na rin siya ng mga dokumento na kailangan niya kinabukasan. Pagkarating niya sa malaking bahay, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Gusto niyang makapaglinis agad at gawin kung ano ang mga dapat na gawin nang sa gayon ay makita ng mga amo niya na talagang nagsisipag siya. "Magandang umaga, saan ko po pwedeng ilagay ang mga gamit ko?" tanong niya sa mga kapwa kasambahay. Ngumiti naman ang mga ito saka itinuro kung saan ang kwarto nila. Ang isa ay sinamahan pa siya. "Isa ka na ata sa maswerteng magtatrabaho dito. Mabait ang mag-asawang yan kaya hindi ka lugi sa mga pasahod at minsan may binibigay pa sila. 3 taon na ako dito at ang dami ko nang naiipon," komento ng babaeng kasama niya. Pagkatapos ilagay ni Erich ang kanyang gamit sa isang locker ay agad siyang tumuwid ng tayo at tiningnan ng babae. "Ano nga palang pangalan mo?" tanong ni Erich. Hindi pa pala ako nagpapakilala, no? Ang daldal ko kasi pero ako si Missy." Naglahad pa ito ng kamay sa kanya. Inabot naman agad yun ni Erich. "Erich naman ang pangalan ko." Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. "Alam ko, nasabihan na ako ni ma'am na ikaw ang makakasama ko. Kaya sobrang saya ko. Sana lang hindi ka mapipikon kasi madaldal ako." Pagbibiro ni Missy. Umiling naman si Erich at medyo natawa pa. "Hindi, ayos lang sa akin yon. Mas maganda nga pag maingay kasi hindi boring," sabi ng dalaga. Sumang-ayon naman sa kanya si Missy. "Napansin ko, mas maganda pa sa ating mga dalaga si Ma'am Georgina," komento pa ni Erich. "Hay nako, 32 na si Ma'am Georgina pero mukhang may anak pa ako kaysa sa kanya," natatawang sabi naman ito. 32 na pala siya? Akala ko nasa 20s pa lang siya. Ano kayang secret niya, no? Natatawang sabi ni Erich. Matapos noon, sabay na silang umakyat ng hagdan. Simula ng unang araw ni Erich, sila na agad ang magkasama sa lahat ng bagay. Pagpapasok ay sila agad ang madalas magkausap, sabay kumain ng tanghalian at marami pang iba. Kaibigan ang turing nila sa isa't isa, kaya hindi na halos mapaghiwalay pa. "Kumusta naman ang pagtatrabaho mo dito?" tanong ni Georgina. "Ayos lang po, ma'am. Hindi naman po sa gusto ko ng mas mabigat na trabaho pero napaka-flexible po ng oras ko dito at pinapayagan niyo po akong gumamit kahit papaano ng cellphone," nakangiting sabi ni Erich. "Ano ka ba naman? Ayos lang yon. Hindi lahat ng oras ay may lilinisan ka. Mabuti at hindi ka naman masyadong nabibigatan dito." Kahit naman po mabigatan ako, ayos lang. Lagi po kasing turo sa akin ni Mama Merlin na mas magandang masipag kaysa patamad-tamad, nakangiting sabi naman ni Erich. Natigilan si Georgina sa sinasabi nito. Para bang biglang may bumara sa lalamunan ng babae.
Merlin? Medyo nautal pang tanong ni Georgina. Opo, bakit po? Nagtatakang tinitigan ni Erich ang kanyang boss na tila namutla pa sa kinauupuan. Wala naman. Di ba sa kabilang bayan ka nakatira? Lumaki ka ba sa Purok 7? Asan ang papa mo? Sino kasama mo? Nasaan na si Merlin? Sunod-sunod na tanong ni Georgina na parang kilalang kilala siya. Nabigla naman si Erich, ngunit hindi niya binigyan ng malalim na kahulugan ang mga tanong nito. Sinagot niya na lamang. Opo, sa Purok 7 po ako lumaki pero sabi ni Mama nakatira kami sa malaking bahay dati. Sa Purok 1 nga din po pero wala po akong nakitang kasing laking bahay nitong sa inyo. Medyo natatawang sabi pa ni Erich. Sa katunayan, pinalayas daw po ng papa ko si Mama kaya lumayo po kami sa kanya at nanirahan sa dulo ng bayan para hindi daw po kami mahanap. Kaya lumaki po ako na walang ama. Pero may lola po ako, si Lola Esther. Napakabait po niya at masipag kaya naghanap din po ako ng trabaho para matulungan siya sa gastos sa ospital. Proud na sabi pa ni Erich. Nanlaki naman ang mga mata ni Georgina at hindi na makapagsalita. Sige Iha, bumalik ka na kay Missy. Baka kailangan niya na ng tulong. Pag-iiba nito ng topic. Awkward nang umiti si Erich, saka tumango bago umalis. Nang ikwento niya ang nangyari sa kaibigan ay nagtaka naman ito. Kahit kailan daw ay hindi naman naging matanong si Georgina sa kanila tungkol sa kanilang mga magulang o sa pamilya na kanilang kinalakihan. Huwag mo nalang kaya pansinin, mabait naman yan si Ma'am Georgina. Sigurado ako natutuwa lang yun sa'yo kaya gusto kanyang mas makilala pa. Pagsasawalang bahala ni Missy. Hindi na nagsalita si Erich dahil baka nga tama ito at masyado lang siyang nag-iisip sa mga nangyari kanina. Kinagabihan, bumili siya ng ulam sa karinderya na malapit sa bahay ng kanyang boss. Dinala niya yon sa kanyang lola. Malaki-laki na din ang naiipon ni Erich dahil iilan lang naman ang nagagastos niya. Hindi na siya naglalabas ng pera para kumain sa labas dahil libre na sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sigurado kang ayos ka lang doon. Hindi ka inaalipusta o kaya'y pinapahirapan? Tanong ni Lola Esther habang kumakain. Natawa naman si Erich dahil sa paglalarawan nito. Nako Lola, magaan nga po sa magaan ang trabaho ko doon. Mas maraming free time at nakakapag-message pa po ako kay Papa at umaasang sumagot siya. Pagbabahagi ni Erich. Agad namang natigilan sa pagmuya ang matanda at agad siyang tinitigan. Hindi ka pa rin talaga sumusuko na makita at makausap ang Papa mo ano? Pagkukumpirma nito, napangiti ng bahagya si Erich. Hindi naman na po ako umaasa na tatanggapin niya ako bilang anak. Ang gusto ko lang bigyan niya ako ng pera para mabayaran ng mga kulang natin dito sa ospital. Malungkot at mahinang sabi ng dalaga. Matagal na siyang sinasabihan ni Lola Esther na huwag nang umasa sa kanyang ama. Dahil kung kaya nitong paalisin ang nanay niya na parang wala lang, ano pang itanggi siya bilang anak nito? Malamang ay baka nakalimutan na siya. Gayunpaman, hindi yon ang iniisip ni Erich. Ang gusto niya, mahanap at makilala ang kanyang ama. Kahit hindi na siya tanggapin at sustentuhan, ang gusto niya lang, sana kahit papaano bigyan siya ng sapat na pera para matulungan si Lola Esther na maipagamot. 7 taon mo nang minimessage ang papa mo at kung may balak siya, sasagot siya. Tila seryoso masyado ang boses ni Lola Esther. Hindi naman po siguro masamang umasa, Lola. Gusto ko lang naman pong makamit ang karapatan ko kahit isang beses lang para sa inyo. Kahit man lang papaano, masuklian ko po ang lahat ng pagmamahal po ninyo at pag-aalaga sa akin simula noong bata pa ako. Malungkot na sagot ni Erich. Tinapik naman ni Lola Esther ang kanyang balikat at sinabi nitong ayos lang at naiintindihan niya. Buong buhay, ipinagkait sa kanyang magkaroon ng ama. Kahit maging ang pangalan nito, hindi niya alam dahil iba ang nakalagay sa email na ibinigay sa kanya ng ina bago pa itong mamatay. Kaya wala siyang ideya kung anong itsura nito at kung mabait ba ito kahit papaano. Nang sumunod na araw, pagpasok niya sa trabaho, laking pagtataka niya dahil walang bumabati sa kanyang kasambahay kahit isa. Hardinero at marami pang iba, hindi rin siya pinapansin.
Nung una akala niya busy lang ang mga ito pero pagdating niya sa locker room, nakita niya si Missy. Agad niyang nilapitan ng dalaga. May ganap ba ngayong araw? Bakit walang bumabati o kumakausap sa akin? Awkward na tanong niya at isinukbit ang kanyang braso sa siko ni Missy. Mainit kasi ang ulo ni Madam Georgina. Hindi din alam ng iba kung anong nangyari. Bigla na lang siyang naging ganyan. Kwento ni Missy. Napanguso naman si Erich. Ngunit nang susubukan niya ng magsalita, narinig niya ang malakas na pagtawag sa kanya ni Georgina. Erich! Erich! Sigaw ni Georgina sa kanyang pangalan. Lakad takbong ginawa ni Erich dahil sa sobrang kaba na nararamdaman. Nilapitan niya si Georgina. Ano po yun, ma'am? Nanginginig niyang tanong dito. Nang hinarap siya ng babae, tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. Nagbigay na ako kay Missy ng mga gagawin. Tulungan mo siyang tapusin ang 3rd floor at pagkatapos ay bumaba ka dahil uutos-utusan kita. Mataray na pagkakasabi ni Georgina. Tumango lang si Erich. Hinintay niya kung may sasabihin pa ba ang boss niya, ngunit bigla na lang itong sumigaw. Ano pang hinihintay mo? Pakupad-kupad, gawin mo ng trabaho. Sigaw nito. Mabilis namang tumakbo agad papunta sa taas ng hagdan si Erich dahil sa sobrang takot niya. Kung anong bait nito ay siyang kabaliktaran kapag nagagalit. At hindi niya alam kung siya palang ba ang napagsalita nito ng ganoon ngayong araw. Sadyang nakakatakot talaga si Georgina. Lumipas ang ilang araw, naramdaman ni Erich ang pagpapahirap sa kanya nito, pero hindi siya nagreklamo. Kahit hindi sakop ng napag-usapan nila nung interview ang ipinapagawa, ginagawa pa din ni Erich, wag lang siyang mapagalitan. Pag dumadating naman si Erwin, mabait ito sa kanya at tila walang problema. At maging ang mga anak nito ay maayos makitungo sa kanya. Hindi na lang sinasabi ni Erich ang mga ginagawa ni Georgina dahil baka parte naman talaga ito ng kanyang trabaho. Hindi naman yun big deal sa kanya as long as binibigyan siya ng tama at maayos na sweldo. Erich! Sigaw ni Georgina. Agad siyang napatayo mula sa kama at agad na lumabas. Natutulog ka? Puna nito sa kanya. Break time ko po. Hindi na maayos ang kanyang boses dahil sa pagkanginig. Bumuntong hininga si Georgina at saka siya hinarap ulit. Alam mo yung floor mula sa likod ng bahay? Tanong ng amo niya. Agad namang sumagot si Erich na alam niya yon. Kuskusin mo ang sahig na yon ng mag-isa. Sabi nito, hindi malaman ni Erich kung magrereklamo ba siya dahil alam niya kung gaano kahaba at kataas ang hagdan na yon. Awkward na tumawa si Erich. Pasensya na po, Ma'am Georgina. Hindi ko po yata kayang tapusin ng mag-isa yun ngayong araw. Baka abutin po ako ng gabi. Pupunta pa po ako sa ospital doon kay Lola Esther. Mahinang sabi ni Erich na halatang natatakot magsabi. Ano? Gusto mo bang bawasan ko ang sahod mo nang mas talo kang mahirapan? Tinatanggihan mo ang utos ko? Seryoso ka ba? Galit na pagkukumpirma ni Georgina. Agad na umiling si Erich. Hindi po, ma'am. Lilinisin ko na po. Nanginginig ng boses niya. Agad siyang umalis sa harapan nito at kumuha ng timba at pamunas, pati na rin ang pangkuskos at diretso nang pumunta sa likod ng bahay. Kahit na imposibleng matapos niya agad yon, ginawa niya pa rin. Mas maganda kung susundin niya na lamang si Georgina kaysa ipaglaban ang karapatan niya dahil mawawalan na naman siya ng trabaho kapag nagkataon. Nagsimula na siyang magkuskos at napansin ng ibang mga kasambahay ang ginagawa niya. Ramdam naman niya na tinitingnan siya nito ngunit hindi niya pinapansin. Matyaga niyang kinuskos ang bawat dumi ng hagdan. Sinisigurado niya din na mabibilisan niya kahit papaano ang pagkukuskos. Madilim-dilim na sa labas kaya pinuntahan siya ni Missy. Tila nagtataka kung bakit hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin si Erich. Sis, may galit ba sa'yo si Ma'am Georgina? Tanong nito. Napangiti naman si Erich. Baka nakita niya lang akong libre kaya ako nautusan niya. Hayaan mo't patapos na rin naman ako. Makakahabol pa ako para makabisita kay Lola Esther. Positibong pagkakasabi ng dalaga na binigyan naman ni Missy ng simpatya. Magsabi ka lang sa akin kung kailangan mo ng tulong. Nasa kwarto lang ako. Tumangon na lang si Erich tsaka nag-thumbs up. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sa wakas, matatapos na rin siya. Tuwang-tuwang dalaga na akala mo nanalo sa loto o nagkaroon ng parangal mula sa mga patimpalak.
Isang sahig na lang ang kukuskusin niya at pagkatapos noon ay tapos na siya. Ngunit habang nagkukuskus ay biglang bumukas ang pinto malapit sa kanya. Nabigla siya nang lumabas si Georgina. Nakangisi ito at saka sinipa ang balde. Hindi pa malinis, Erich. Ayusin mo naman. Ramdam sa boses at dinig na dinig ang pangaasar nito. Kaya walang magawa si Erich kundi ang maluhan ng kaunti, saka patuloy na pinapatuyo ang sahig para matapos na siya. Habang nagkukuskos, paulit-ulit siyang tumitingin sa orasan. Hindi niya mapigilang mapaluha dahil isang oras na lang ay matutulog na si Lola Esther at malamang hinihintay siya nito. Ganitong oras ay nandoon na siya sa ospital, ngunit ngayon nandito pa siya sa bahay at nagkukuskos. Hindi niya alam kung bakit nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Georgina, na dati hindi naman ganoon. Napakalaking pagbabago ang ipinakita nito sa kanya. Gabing-gabi na siya natapos at pagod na, kaya wala na siyang lakas para umalis pa ng bahay na yon. Nagulat din si Missy nang makitang halos maligo na siya sa sariling pawis. Habang nakahiga sa kama matapos maligo, hindi niya mapigilang magmensahe muli sa kanyang ama tungkol sa mga sama niya ng loob, na sana hindi niya nararanasan ngayon kung hindi lang sana nito pinalayas silang mag-ina. Sa paglipas ng mga araw, palala na ng palala ang mga pinapagawa ni Georgina sa kanya. Halatang sinasadya nito at tila ba parang nang-aasar pa. Awkward na rin siyang makisama kapag nandyan si Erwin at ang mga anak nito. Ayos lang ba kayo? Awkward na tanong ni Erwin matapos umupo sa kabisera. Hindi nakapagsalita si Erich. Oo naman, bakit mo natanong, mahal? Malambing ang boses ni Georgina at hinaplos pa ang braso nito. Wala lang, dati pinapaupo mo pa si Erich para sumabay sa atin. O di kaya nakikipagkwentuhan ka. Para ngayon, hindi ata kayo madalas magpansinan. Puna ni Erwin. Awkward na ngumiti si Georgina, saka tumayo. Ano ka ba? Alam ko naman ang pagod ni Erich, kaya hindi ko muna siya kinakausap masyado. Pero kakain naman siya kasabay natin, di ba Erich? May bahid ng pagpepeke ang pagsasalita ni Georgina. Kaya naman sobrang naiilang sa Erich, pero sa kabila nun ay tumango na lang siya. Oo naman po, mahinang sabi nito. Ngumiti naman si Erwin tsaka inuwestra ang kamay para makaupo na siya. Ayaw niya sanang makipagplastikan kay Georgina, pero ayaw niya rin namang malaman ni Erwin na hindi sila maayos. Dahil malamang sa malamang, hindi rin naman siya paniniwalaan nito. Patuloy silang kumakain pero tahimik lang si Erich. Kahit gutom pa siya ay talagang binilisan niyang pagkain para makatayo na agad. Ngunit patayo pa lang si Erich, bigla nang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin tuloy sa kanya si Georgina at si Erwin. Tiningnan niya rin ang mga mata nito para hingiin ng pahintulot kung maaari ba siyang gumamit ng cellphone. Nang makita niyang pasimpleng pagpapahintulot ni Erwin, mabilis siyang tumayo. Hello po, sino po ito? Tanong ni Erich mula sa kabilang linya. Hello, si Isabella to, yung nag-aalaga sa lola mo. Nasa emergency room siya ngayon at sinusubukang i-survive. Pumunta ka muna dito. Nanginginig at kinakabahan ang tono ng boses ni Isabella. Sobra-sobra namang takot ang naramdaman ni Erich ng mga oras na yon. Agad niyang pinatay ang tawag nang walang sinasabi. Nang makabalik si Erich sa lamesa, agad siyang tinanong ng mag-asawa. Bakit, iha? Anong nangyari? Salubong sa kanya ni Erwin. Si Lola Esther po kasi nasa emergency room. Pwede po ba akong umalis? Bawasan niyo na lang po ang sasahurin ko ngayong araw. Kailangan ko lang po talagang makapunta. Pakiusap niya sa mga ito. May halong pagmamadali dahil sa maliliit na pagpadyak. Hindi pwede. Ang dami ko pang pinapaayos sa'yo. Tapusin mo muna yon, then pwede ka nang umalis. Pigil naman ni Georgina sa kanya. Ma'am, pagbalik ko na lang po. Sige na po, kailangan lang po ako ng lola ko ngayon. Siya na lang po ang meron ako. Pagmamakaawa pa ng dalaga, dumaloy ang mainit niyang luha at tumuloy sa lamesa. Kung kaya hindi mapigilan ni Erwin na maawa sa kasambahay nila. Bumalik ka na lang kapag maayos na ang kalagayan ng lola mo. Sige na, umuwi ka na, Erich. Malumanay na sabi ni Erwin. Walang sawang pagyuko at pasasalamat ang ginawa nito bago nagmamadaling nagligpit ng kanyang mga gamit.
Hindi lahat ay dinala niya, yung mga importante lang para makapunta siya agad sa ospital at makita si Lola Esther. Bumiyahe siya ng napakalayo, ngunit pagdating niya doon, naghihingalo na daw ang kanyang Lola Esther at umaasa ang doktor na magkaroon ito ng lakas ng loob at makasurvive pa. Hindi nagdalawang isip si Erich at agad na pumasok sa loob ng emergency room. Hinawakan niyang kamay ni Lola Esther at saka nagsimulang magsalita. "Kaya mo to, La. Kapit ka lang sa akin. Nandito na po ako. Mahal na mahal kita." Malakas na sabi ni Erich. Pinilit niyang hindi ipakitang naiiyak siya dahil baka lalong manghina pa ito. Ilang CPR nang ginawa ng doktor ngunit wala na talagang pag-asa. At tila sumuko na ang katawan ng matanda. Sa huling pagkakataon, ngumiti si Lola Esther kay Erich, pero maya-maya'y lumuwag na ang pagkapit sa kanya ng matanda. Hindi makapaniwala si Erich na tuluyan ang sumuko ang kanyang lola at wala na siyang magawa pa. Hinaplos ng doktor ang kanyang likod, sinyales na nakikiramay ito. Ganoon din ang ginawa ng mga nurse na nasa loob habang pinapanood ng mga ito ang mahigpit niyang pagyakap sa namayapang lola. Sa sakit na nararamdaman niya ay masasabi ni Erich na wala na siyang panghuhugutan pa ng lakas ng loob. Lalo na ngayon, wala na ang kanyang lola, ang iisang tao na nagmamahal sa kanya. Ilang araw ang lumipas, binurol agad si Lola Esther sa kanilang bahay. Kaya naman ilang araw din siyang hindi nakapasok sa trabaho. Mabuti na lang at meron pang natirang kahit papaanong pera sa mga naipon niya. Isang linggo siyang nagluksa. Halos walang oras na hindi siya naghihinagpis at nasasaktan ng mga panahon na yon. Siyang pinakamalakas na umiyak nang dumating na ang araw ng paglilibing kay Lola Esther. Binanggit niya ang lahat ng pangako niya sa kanyang lola, lahat ng bagay na ipinagpapasalamat niya, at kahit ang pag-amin na sinisisi niya ang sarili sa nangyari dahil ilang araw din siyang hindi nakabisita dito. Sa kabila ng mga nangyari, tuloy ang buhay. Ginawa na lang ni Erich ang mga naganap bilang inspirasyon na gusto niyang maging dahilan kung bakit siya lumalaban sa araw-araw. Alam niya rin naman na yun ang gusto ni Lola Esther para sa kanya. Pagkatapos ng libing ay umuwi na siya sa kanilang bahay. Ramdam niya ang pag-iisa. Malungkot ang buong paligid at ngayon niya napagtanto na sarili na lang niya ang meron siya ngayon. Ilang saglit pa siyang nakatulala hanggang sa naalala niya ang sulat at envelope na ibinigay sa kanya ng doktor bago ito lumabas ng emergency room. Nagmamadali siyang kumilos at kinuha mula sa bag ang sulat na natanggap niya. Nang makuha niya ay binuklat ito. Tumambad ang isang mahabang sulat na may isang litrato ng pamilya. Ayon sa sulat ni Lola Esther, alam niya na bilang na lamang ang araw niya kaya sinusulit niya ang pagkakataon na makasama si Erich. Pero kada araw ay nararamdaman niyang pahina na din siya ng pahina. Napapagod na din at hindi na siya umaasa na gagaling pa mula sa matinding karamdaman. Sinubukan niyang ilaban ngunit pagod na talaga siya kaya ang hiling niya wag na sanang sisihin ni Erich ang sarili nito. Akala ni Erich ay hanggang doon na lamang ang sulat ngunit nang titigan niya ang litrato, nagulat siya nang makita ang sulat sa likod na bahagi nito. Hindi makapaniwala si Erich sa kanyang nalaman, pati na rin ang pag-amin ni Lola Esther. Ayon sa sulat, natutuwa si Lola Esther na nakilala ni Erich ang tunay na ama. Ngunit hindi pa rin siya nito napapansin. Inamin nito sa sulat na si Erwin nga ang tunay niyang ama. Ayon pa rito, sa pagkakaalala niya, si Georgina ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si Erwin pati na ang nanay ni Erich. Para kay Esther, hindi niya na muling makilala pa ni Erich ang tunay nitong ama. Kaya naman, mas pinili nilang manirahan sa malayo at mamuhay ng tahimik. Ayaw niyang masaktan ang kanyang apo na baka dumating ang araw na makilala nito ang tunay niyang ama. Pero hindi rin naman siya kikilalanin. Yun din ang dahilan kung bakit nagpa siya si Lola Esther na itago ang impormasyon mula kay Erich. Alam niyang hinahanap nito ang ama. Kaya hanggat maaari ay ayaw niyang magtagpo ang mga landas nito. Marahang pinunasan ni Erich ang mga luhang tumulo sa kanyang pisngi. Hindi niya na maintindihan kung ano ang mga nangyayari. Hindi pa siya nakaka-recover sa pagkawala ni Lola Esther pero heto na naman, may isang revelasyon na naman siyang matutuklasan tungkol sa tunay niyang ama. Napahiga siya sa kama. Gulong-gulo na ako.
Hindi ko na alam ang gagawin ko, Mama. Mas lalo siyang humagulgol ng iyak at napatakip na ng mukha. Kinabukasan, nagising siya ng masakit ang ulo. Tiningnan niya ang oras. Sakto naman, mag-aalas 7 na ng umaga. Halo-halo na talaga ang nararamdaman niyang emosyon dahil ngayon, kinakabahan naman siya. Mas lalo na ngayon na alam niyang si Erwin ang totoo niyang ama. Hindi niya alam kung anong pakikitungo ang gagawin niya rito dahil ang matagal niya nang hinahanap, nasa harapan niya lang pala. Pagpasok niya sa malaking bahay na kanyang pinagtatrabahuhan, bumungad sa kanya si Erwin at Georgina na nasa salas. Abalang nag-aasikaso ng mga papel na mukhang importante. Nang makalabas siya kasabay si Missy ay agad namang nagsalita si Erwin. Ayos ka lang ba, Erich? Tanong sa kanya ni Erwin. Sinusubukan ko pong magpatuloy sa buhay, sir. Simpleng sagot niya. Tumango naman ito at saka siyang ninitian. Yumuko na lang si Erich at niyaya si Missy na umakyat silang dalawa para makaalis agad. Bandang hapon nang matapos si Erich sa kanyang trabaho, agad siyang nagtungo sa opisina ni Erwin na nasa loob lang din naman ng mansyon. Madalas itong naroon kapag hindi pumapasok sa opisina. Ilang beses niyang pinag-isipan kung kakausapin niya bang ama upang sabihin ang totoo. Pero dahil kailangan niya pa ng pera para mabayaran ang iba pa nilang utang sa ospital, nagdasal siya upang magkaroon ng lakas ng loob na magtungo sa kanyang ama at may pag-asa na tanggapin siya nito. Ngunit nang magtungo na siya sa opisina, laking gulat niya nang hindi si Erwin ang naroon kundi si Georgina. Nakangisi sa kanya habang diretso itong nakatingin na animoy hinihintay talaga siyang umakyat. Nanginig ang mga paa ni Erich at hindi alam kung anong gagawin. Nasaan po si Sir, Ma'am Georgina? May hinahon niyang pagkakasabi. Matagal bago magsalita ang kanyang boss. Nasa terrace, may tinatawagan. Bakit ka nandito? Mataray ang tono ng boses ni Georgina. Napalunok si Erich, nagdadalawang isip kung sasabihin niya ba ang totoo. May sasabihin lang po sana ako. Hindi pa natapos ni Erich ang kanyang sasabihin, sinundan agad ito ni Georgina. Sa akin mo na lang sabihin, boss mo din naman ako. May halong pangaasar na sabi pa nito. Umiling si Erich dahil mas gusto niyang makausap si Erwin. Isa pa, kilala niyang ugali ni Georgina at naisip niya rin na posible na may alam ito kung sino talaga siya. Dahil na rin sa biglaang pagbabago ng ugali nito maging ang pakitungo sa kanya. Malakas ang kutob ni Erich na hindi talaga gustong malaman ni Georgina na siya ay anak ni Erwin. May mga padala po kasi dito na kailangan ng pirma niya. Pagdadahilan na lang ni Erich. Meron doon sa ilalim ng cabinet sa baba. May pangtatak siya doon. Kapag ganyang mga bagay, huwag mo na kaming istorbohin. Magtanong ka sa iba, masyado kang abala. Galit na sabi ni Georgina. Tumango na lang si Erich bilang tugon, saka isinara ang pinto. Hindi niya talaga alam kung kailan niya matsatsambahan na nag-iisa si Erwin. Parang bantay sarado na lang ito palagi kay Georgina. Parang kahit saan ito pumunta, nakabuntot ito. Hindi tuloy makausap ni Erich ang kanyang ama. Ilang araw ang lumipas na wala na sa isip ni Erich na kausapin si Erwin. Dahil bukod sa hindi niya masaktuhan na nag-iisa ito, marami din ang utos sa kanya ni Georgina. Dahil lunch break naman, pumasok muna siya sa kwarto. Kinuha niyang kanyang earphone pati na rin ang cellphone mula sa bag, saka kinalikot yon. Sinalpak ni Erich ang kaliwang bahagi ng earphones, ngunit bago niya pa man maisuot ang kabila, nabigla siya nang bumukas ang pinto at mula roon ay bumungad si Erwin. Napabalikwas ang dalaga. Sir, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Erich. Gusto kitang tanungin, Erich. Anak ba kita? Malakas na tanong ni Erwin. Natameme si Erich dahil hindi niya alam kung papaano nito nalaman. Paano niyo po? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Erich nang biglang maiangat si Erwin na hawak nito. Mas lalong lumaki ang mga mata niya sa gulat. Hawak nito ang sulat at litrato na ibinigay kay Erich ng kanyang lola Esther. Laking pagtataka niya kung papaano nito nakuha yon mula sa kanya. Hindi na mahalaga kung papaano at kung bakit ko ito nakuha. Gusto kong sagutin mo ang tanong ko. Anak ba kita? Alam mo bang anak kita? Ramdam ni Erich ang pagiging desperado ni Erwin ng mga oras na yon. Nanginginig ng boses niya at diretso lamang ang tingin. Tumango si Erich at isang saglit ay may isang mahigpit na yakap ang bumalot sa kanyang balikat.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Matagal ko na kayong hinahanap ng mama mo at hindi ko na alam kung saan kayo hahanapin pa. Nanginginig ang boses ni Erwin. Hinaplos na Erich ang likod ng kanyang ama. Dito niya na sinabi na huli na rin naman niyang nalaman ang katotohanan. Ilang beses din niyang sinubukang lapitan si Erwin ngunit hindi niya magawa. Nangi-anunsyo naman ni Erwin sa lahat na siyang anak nito. Halata naman ang pagkainis sa mukha ni Georgina. Tuwang-tuwa naman ng mga bata. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, Erwin? Matagal nang wala ang dati mong asawa. Paniniguro pa ni Georgina. Tumango naman si Erwin. Ayon rito, kilala niya si Lola Esther at nabigla nga siya nang sumakto ang pangalan ni Erich pati na rin ang lola nito. Ngayong kumpirmado na anak niya nga si Erich, handa siyang kupkupin ng dalaga. Nakaramdam si Erich ng tensyon sa pagitan nila ni Georgina. Kaya naman, tumanggi siya. Ang gusto niya lang talaga ay mabayaran ang hospital bills ng kanyang yumaong lola at wala nang iba. Pero labis ang pagtanggi ni Erwin. Alam niya sa kanyang sarili na napakarami niyang responsibilidad na hindi nagampanan noon. Kaya ngayon gusto niyang bumawi para sa panganay niyang anak. Habang tumatagal, lumalala ang mga salitang natatanggap niya kay Georgina. Kapag nasa trabaho si Erwin, tinuturing pa din siya nitong kasambahay at inuutusan kasama ni Missy. Wala namang pakialam si Erich dahil sanay naman siya sa mga gawaing bahay. Hindi niya naman talaga intensyon na magpakupkup sa ama pero dahil ganoon ang ginawa nito, wala na siyang magawa. Sa umaga at hapon, ginagawa siyang katulong ni Georgina. Sa gabi naman, kunwaring mabait ito sa kanya na akala mo'y walang ginagawang masama buong araw. Kita talagang pagbabago ng buhay ni Erich dahil madalas kasabay niya ng kumain ang dati niyang amo. Kasama siyang lumalabas at nagsha-shopping. Maraming damit ang binibili sa kanya ni Erwin, pati na rin mga gamit. Medyo naiilang tuloy si Erich sa bago niyang lifestyle. Hindi ako makapaniwala na anak ni Sir Erwin sa una niyang asawa, sabi ni Missy. Natawa naman si Erich. Kahit di naman ako, siguro ganun talagang tadhana, ginawa niya ng paraan para makilala ko ang aking ama. Pero maiba ako, hindi ba para masyadong halata na ayaw sa'yo ni Ma'am Georgina? Komento ni Missy. Hayaan mo na siya, baka may galit siya sa mama ko noon. Mahinang sabi na lang ni Erich. Tumango naman ang kaibigan niya bilang pagsang-ayon. Para walang away, sinunod na lang niya si Georgina kahit na ano ang gusto nitong ipagawa sa kanya. Nagpatuloy ang buhay ni Erich kasama ang bago niyang pamilya kahit papaano masasabi niyang maayos ang kanyang buhay. Minsan, nararamdaman niyang parte siya ng pamilya lalo na kapag nandyan si Erwin dahil alam niyang bumabawi nga ito. Isang gabi, pumasok si Erwin sa kwarto niya dalang ilang mga papeles. Binayaran ko ng hospital bills ng lola mo anak, wala ka nang dapat pang isipin. Nakangiting sabi ni Erwin bago umupo sa dulo ng kama ni Erich. Maraming salamat po. Nakangiting sabi naman ng dalaga. Mabilis siyang lumapit kay Erwin upang yakapin ito. Kaugali mo ang mama mo, masyado siyang mabait, mapagkumbaba at mahinhin. Kita ko ang refleksyon niya sa'yo. Nakakatuwa at natagpuan na rin kita. Sa totoo lang, unang kita ko pa lang sa'yo, magaan agad ang loob ko. Humiwalay sa pagkakayakap si Erich saka hinarap ang ama. Bago po kayo lumabas, pwede niyo po ba akong kwentuhan tungkol kay mama? Sa inyong dalawa? Pakiusap ni Erich. Tumango naman si Erwin saka tinabihan ng husto ang anak. Nang magsimulang ikwento ni Erwin kung papaano sila nagkakilala ng nanay ni Erich, pati na rin kung ano naging buhay nila noon, manghang-manghang dalaga sa kanyang mga naririnig. Dahil kahit kailan, hindi naman siya nagkaroon ng pagkakataon na makausap ang kanyang ina. Bago pa man siya magkaisip ay agad na itong kinuha sa kanya. Nalaman din ni Erich na masaya ang buhay nila noon, ngunit inamin din naman ni Erwin na nagkaroon siya ng pagkakasala. Siya itong nakipagrelasyon kay Georgina kahit mayroon na siyang asawa at anak. May iniwan ding malaking pera ang nanay mo kung sakali raw na magkita tayo. Dapat ibibigay ko yun sa tita Georgina mo pero dahil natagpuan na kita, nararapat lang siguro na sa'yo yun mapunta. Total, ikaw naman ang tunay naming anak, ang nag-iisa naming anak. Iniwan ng mama mong perang yun dahil umaasa siyang tatanggapin kita. Umaasa siya na ako mismo ang mag-aabot ng perang pinaghirapan niya sa kumpanya. Kaya matapos ko siyang palayasin, hindi na siya nagpakita at naghatid na lang ng sulat na hanapin kita.
Nagpakawala ng malalim na hininga si Erwin bago ipinagpatuloy ang sinasabi. Kaso, nakumbinsi ako ng Tita Georgina mo na maging masaya na lang sa pamilya namin. Hinanap ko kayo pero hindi malalim na paghahanap kaya siguro hindi ko kayo nakita. Galit sa akin ng Lola Esther mo dahil sa ginawa ko. Kaya labis kanyang tinago at hindi inilapit sa akin pero naunawaan ko naman yon. Aaminin kong pinagpalit ko kayo. Ramdam sa boses ni Erwin ang lungkot na para bang pinagsisisihan nito ang lahat ng pagkakasala niya sa harapan ni Erich. Tinapik naman ng dalaga ang balikat ng ama saka itong mumuling niyakap. Ayon kay Erwin, nang mabuntis niya si Georgina, napagpasyahan niyang akuin ang responsibilidad bilang parusa na rin sa nagawa niyang kasalanan sa mag-ina. Ngunit ang hindi alam ni Erwin at Erich, naririnig pala ni Georgina ang bawat salitang pinag-uusapan nila. Yun din ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng mag-asawa sa loob ng ilang araw. Tuwing gabi, maririnig ang pagtatalo ng mag-asawa. Alam na alam yun ni Erich dahil halos magkatabi lang din naman ang mga kwarto nila. Madalas siyang umiyak dahil inaakala niya na siya ang nagdadala ng gulo sa pamilyang yon. Hindi niya man nakakasundo si Georgina pero kahit papaano, mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kinaumagahan, nagising si Erich dahil sa ilang sigaw at kalabog na nagmumula sa labas ng kwarto. Kaya agad siyang bumangon upang tingnan iyon. Nang makalabas, naglakad siya malapit sa may hagdan. Dinig na dinig niya ang sermon ni Georgina at nang lingunin niya kung sino ang pinagagalitan nito, nakita niya si Missy na nakayuko. Dahan-dahang bumaba si Erich at doon nakita niya ang lahat ng kasambahay habang si Missy ang pinapagalitan. Sinusubukan naman itong pigilan ni Erwin pero hindi talaga magpapigil si Georgina. Nang makababa si Erich, sa kanya ibinaling ni Georgina ang lahat. "Isa ka pa!" Sigaw nito kay Erich na mabilis lumakad papalapit sa dalaga. Hindi agad nakapalag si Erich nang hawakan siya nito at hilahin papunta sa tabi ni Missy. "Ang kakapal na mukha nyo! Kung hindi si Missy ang kumuha, siguro ikaw!" Pambibintang nito sa kanya. Nang mga sandaling yun naguguluhan si Erich. Nagtataka siya kung anong nangyayari sa paligid. Bakit kaya galit na galit si Georgina? Ano po bang nangyayari? Bakit po bang higpit ng pagkakahabak niyo sa braso ko? Huwag kang magmaang-maangan. Kayong dalawa lang naman ang nasa taas dahil kayo lang ang naglilinis doon. Kinuha niyo mga alahas ko. Sigaw na sabi ni Georgina. Baka naman po na misplace niyo lang. Kami kaagad ang sinisisi niyo ay wala naman po kaming ginagalaw. Mahinahon, ngunit irritable ang pagkakasabi ni Erich. Ngumisi naman si Georgina sa kanya. Ganon. Malakas ng loob mo dahil kinupkup ka ng tatay mo. Paano mo sasabihin na misplaced at kasalanan ko kung isang buong box ang nawala? Wala kaming ginagalaw, Tita Georgina. Kung meron man, sinasabi namin. Depensa ni Erich na mas lalong ikinainis nito. Mabilis nitong hinawakan ng siko ni Erich at agad na kinaladkad pataas ng kwarto. Lahat ay nabigla sa ginawa nito, maging si Erwin at ang mga anak niya. "Georgina!" Tawag pa niyang muli, ngunit hindi talaga nagpapatinag si Georgina. Patuloy pa rin kinakaladkad si Erich paakyat ng hagdan. Sumunod si Erwin at ganoon na rin si Missy pati na rin ang mga anak nito papunta sa kwarto ni Erich. Kahit anong pigil at hawak ng mga ito para tumigil si Georgina, pero ayaw talagang magpaawat. Sinimulan niyang halugugin ang gamit at cabinet ni Erich na para bang walang taong nakakakita sa kanya. Ibinagsak niya ang mga gamit nito sa sahig at ang iba'y pinagbababato pa. Ano ho bang problema niyo? Tigilan niyo yan! Sigaw ni Erich na hindi na nakapagpigil dahil halos masira ng mga gamit niya. Ang mga sulat at ilang notebook nagkawatak-watak na. Ilang saglit pa, may malaking bagay ang bumagsak sa sahig. Laking gulat ng lahat nang makitang mga alas ni Georgina yon, pati na rin ang box na sinasabi niya. Agad na binalingan siya ni Georgina ng tingin at mabilis na hinawakan ang buhok niya at isinubsob sa mga nagkalat na alahas. Ngayon, sabihin mo sa akin na hindi mo kinuha. Sigaw ni Georgina habang inginungud-ngud ang mukha ni Erich. Wala na siyang nagawa kundi ang umiyak na lamang. Mabilis namang umawat si Erwin. Wala akong kinukuha sa'yo. Hindi ko alam kung paano napunta yan sa cabinet ko. Sigaw ni Erich nang muli na naman siyang susugurin ni Georgina. Nilingon ni Erich ang ama ngunit umiling lang ito sa kanya. Lahat ng narito, nakita kung paano lumitaw ang gamit ko sa gamit mo.
Huwag mong pagmukhain ng sarili mong inosente dahil kita naming lahat na nasa iyong alahas ko. Sigaw pa ni Georgina. Tigilan niyo ng kalokohan na to. Hindi ba kinahihiya na ang daming nakakakita sa ginagawa ninyo? Galit na sabi ni Erwin pero pigil pa rin ang boses nito. Wala naman talaga akong kinuha. Hindi ko magagawang kumuha ng hindi naman sa akin. Depensa ni Erich sa kanyang sarili, ngunit agad na sumabat si Georgina na ipinaglalaban ang mga nakita niya. Sinabi nito na malamang sa malamang ay may balak umalis sa poder ni Erwin si Erich kaya sinubukan nitong magnakaw. Sinabi din nito na nagsisinungaling si Erich sa edad niya upang makapasok sa kanila at makapagtrabaho. Mabilis na itinanggi ni Erich ang lahat ng yon ngunit kitang-kita sa mata ng mga tao na wala namang naniniwala sa kanya. Sinong paniniwalaan mo, Erwin? Andiyan ang pruweba. Nasa mismong harapan nyo na. Hindi ko kailangang maniwala sa'yo o sa kanya. Hayaan mo akong kumausap sa sarili kong anak. Paniniwalaan mo ako o hindi? Mamili ka, Erwin. Lalaya siya o lalayas ako kasama ng mga anak natin. Pananakot ni Georgina. Natigilan si Erwin sa sinabi nito. Georgina, hindi ko kailangang mamili. Anak ko din si Erich. At ano kami hindi? Kita mo naman ang pruweba. Dahil kung hindi mo ako paniniwalaan, aalis na din kami at sisiguraduhin kong hindi mo makikita pang muli ang mga anak mo. Madiin na pagkakasabi ni Georgina. Natigilan si Erwin. Hindi alam ang kanyang gagawin. Ang sunod na lang na napagtanto nila ay ang pagtingin ni Erwin kay Erich na parang sinasabi nito na nanghihingi siya ng paumanhin. Hindi na nagsalita si Erich at tahimik na dinampot ang mga gamit niya. Hindi na rin nagsalita pa si Erwin at agad na lumabas ng kwarto nito. Gusto ko na nakaayos ng mga gamit mo at nalinis mo na rin ang buong kwarto. Pagbalik ko, dapat wala ka na rito. Sabi ni Georgina habang nakatitig sa mga mata ni Erich at pagkatapos, agad na ding naglakad palabas ng kwarto. At sisiguraduhin ko ni isang kusing, wala kang makukuha sa iniwan ng nanay mo. Dagdag pa ni Georgina. Nang makalis ang pamilya, agad na pumasok ang iba pang mga kasambahay para tulungan siyang ayusin ang mga gamit at linisan ang buong kwarto. Iniwan siya ng mga ito nang tawagin sila bigla ni Georgina. Pero ilang saglit, may isang taong pumasok sa kanyang kwarto. Anak, Erich, tawag sa kanya ni Erwin. Napahinto si Erich sa pagtitiklop ng kanyang mga damit. Anong ginagawa niyo dito? Bakit hindi ka sumabay kumain sa tunay mong pamilya? Anak, pagpasensyahan mo na kung hindi kita pinili. Pero hindi ko kayang pabayaan ang tita Georgina mo at ang mga anak namin. Tumayo si Erich matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama. Mata sa mata, hinarap niya si Erwin saka nagsalita. Sinabi mo sa akin nagsisisi ka sa ginawa mo kay mama. Pero, pangalawang beses pinili mo sila. Wala kang pinagbago. Pinalayas mo pa rin ako kagaya ng ginawa mo kay mama. Galit na sabi ni Erich sa mukha nito. Hindi nakapagsalita si Erwin habang pinapanood ang kanyang anak na kunin isa-isang mga gamit at pagkatapos ay nilagpasan na siya. Nanginginig si Erwin dahil tila na ulit ang kasalanan niya noon na para bang walang pinagbago sa naging desisyon niya ngayon. Sumunod si Erwin sa ibaba at kita niya kung papaano palayasin at pagsalita ni Georgina ang kanyang anak pero wala pa rin siyang magawa. Pinanood niya lang kung papaanong umalis si Erich nang hindi siya nililingon at hindi man lang nagpaalam sa kanya. Nakaramdam si Erwin ng lungkot habang tinititigan ng dalaga. Ngunit alam niya sa kanyang sarili na hindi niya na pwedeng baguhin pa ang kanyang desisyon. Ilang araw din binabagabag ang isip at puso niya. Buong akala ni Georgina matatapos na ang lahat. Naghihintay na lang siyang bigyan ni Eric ng pera. Pero hindi yun nangyari. Akala ni Georgina payapa ng buhay niya at tuluyan niya nang napalayas ang kinatatakutan niya. Ngunit ang hindi niya alam, may ginagawa na si Erich upang maibulgar ang kanyang sekreto. Pansamantalang umuwi si Erich sa bahay ng kanyang lola Esther. Doon muna siya. Humingi siya ng tulong sa isang private investigator. Total kahit papaano ay may pera naman siya. Ayaw niya mang masira ang pamilya na binuo ni Erwin kasama ang asawa nito at mga anak. Hindi naman siya makakapayag na pagbibintangan siya nito ng mga kasinungalingan na hindi naman totoo. Isa pa, gusto niya ring ipaglaban ang kanyang karapatan bilang anak. Mabilis na lumipas ang 3 linggo.
Nakatanggap siya ng solid na impormasyon mula sa private investigator na kanyang binayaran. Nang masigurong sapat na ang mga impormasyon na kanyang nakuha, pumunta siya sa bahay ni Georgina. Rich, anong ginagawa mo dito? Andito si Ma'am Georgina, tsaka ka nalang bumalik. Nagmamadaling bulong ng isang kasambahay, pero nagmakaawa si Erich na papasukin siya dahil may kailangang malaman ng kanyang ama tungkol sa asawa nito. Maya-maya pinapasok na rin siya ng kasambahay lalo na't may kasama pa siya na 2 pulis. Mabilis na nagtungo si Erich sa loob ng bahay at kita niya naman ang gulat sa mukha ni Georgina. Erich, anong ginagawa mo dito, anak? Nag-aalala ang boses ni Erwin na mas binilisan pa ang pagbaba ng hagdan. Ilang saglit lamang ay niyakap siya nito. Pa, may kailangan po kayong malaman? Panimula ni Erich habang nakatingin kay Georgina. Hindi ka na pwede dito. Pinili kami ng tatay mo. Ano pa bang kailangan mo? Irritableng tanong ni Georgina, pero hindi niya ito pinansin. Papa, hindi ikaw ang unang asawa ni Georgina. May anak din siya sa iba't ibang lalaki pero iniwan niya sa mga tatay para dalhin ang pera sa kanyang tunay na pamilya. Kung ano-ano ang pinagsasasabi mo, nababaliw na atang babaeng to, Erwin. Pa, pwede bang ako munang pakinggan mo? May dala akong mga dokumento. Galing mismo sa private investigator na kinuha ko. Kahit ngayon lang pa, pakinggan mo naman ako. Hindi agad nakasagot si Erwin, pero maya-maya'y tumangon naman ito. Hinintay niya ang mga dokumentong ilalabas na Erich. Erwin, sandali lang. Hindi mo dapat pinaniniwalaan ng babaeng yan. Alam mo naman ang kaya niyang gawin. Mabilis na reaksyon ni Georgina at dinuro pa si Erich. Hindi ko magagawang gumawa ng kwento dahil alam ko sa sarili ko na totoo naman ang sinasabi ko. Niloloko mo lang si Papa at ikaw rin ang rason ng hiwalayan nila ni Mama noon. Puro mayayaman ang binibiktima mo. Sigaw ni Erich habang si Erwin ay pabalik-balik na tinitingnan ang bawat larawan pati na rin ang mga impormasyong nakalagay doon. Sino ang mga lalaking to, Georgina? Mga dati ko silang kasintahan. Hindi ka dapat nagpapaloko sa kanya, matagal na yan. May mga anak tayo, Erwin. Simula nang pinakasalan mo ko, wala na akong connection sa kanila. Nauutal na paliwanag naman ni Georgina. Pero, ang mga larawan na to, ang mga suot mong damit, nung nakaraang taon lang to, yung iba ngayong taon lang. Imposible naman na nagsisinungaling ang lahat ng to. Ikaw to, Georgina. Hindi ako maaaring magkamali. Ako ang bumili ng mga gamit na to para sa'yo. Paano mo nagawa to, Georgina? May mga anak tayo. Pati ba naman ako? Kami ng mga anak mo lulukohin mo? Pero imbis na matakot, mas lalong natawa si Georgina. Marahil ay alam niya sa kanyang sarili na wala na talaga siyang takas. Hindi mo sila anak, Erwin. Anak ko sila sa ibang lalaki. Sambit ni Georgina na mas lalong ikinagalit ni Erwin. Ang kapal ng mukha mo. Sinira mo ang pamilya ko. Pinili kita. Binigay ko lahat ng gusto mo. Lahat ng luho mo. Pero ganito lang gagawin mo sa akin. Erwin, kung wala kami, wala kang kasama sa buhay. Binigyan din namin ng kulay ang buhay mo. At saka mahal naman kita eh. Mahal ka namin ng mga bata. Tigilan mo ng lahat ng kasinungalingan mo, Georgina. Siguradong mabubulok ka sa bilangguan. Alam ko na lahat ng baho mo. Nakikipagkuntsaba ka pa sa kalabang kumpanya ni Papa para mapunta doon lahat ng kayamanan niya. Marami ka ng ginagawang kalokohan, pati na rin ang pagbibigay ng pera sa mga kabit mo. Anong ibig mong sabihin? Nalilitong sabi ni Georgina. Nagsimulang maglakad si Erich papunta sa pintuan. Nang buksan niya yon, 2 pulis ang pumasok. Sinubukan pang magpumiglas ni Georgina para tumakas ngunit hindi siya hinayaan ni Erwin. Pagbabayaran yung lahat ng to, hindi ko kayo hahayaang magkaroon ng masayang buhay. Sigaw ni Georgina habang isinasakay ng mga pulis sa sasakyan ng mga ito. Pilit pang sinusubukang kumawala. Nang makaalis na si Georgina, agad na niyakap ni Erwin ang nag-iisa niyang anak at hinalikan ito sa noo. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Erwin sa lahat ng mga desisyon niya sa buhay na naging dahilan upang magkahiwalay sila. Ilang sandali pa,
Narinig nila ang tinig ng dalawang bata. Ibig sabihin po ba nito, aalis na rin po kami dahil hindi ka naman po pala naming tatay? Nagkatinginan muna si Erwin at Erich bago bumaling sa dalawa. No anak, dito lang kayo sa akin. Kung ano man ang narinig nyo mula sa mama ninyo, kalimutan nyo na yon dahil sa akin kayo at kayo ang anak ko. Halika kayo rito. Tawag ni Erwin na agad namang sinunod ng mga bata at bumaba ng hagdan. Diretso siyang niyakap ng mga ito. Salamat po, sabay na sabi ng dalawa. Nagtungo din ang mga ito papunta kay Erich para yakapin ang dalaga. Nagpasalamat din ang mga ito sa kanya. Simula ng araw na yon, hindi lang basta nakuha ni Erich ang kanyang karapatan bilang anak. Nakuha niya rin ang yakap at aruga ng isang ama na matagal niyang pinapangarap. Hindi lang siya nagkaroon ng bagong tirahan, magandang buhay at bagong pamilya, kundi nagkaroon din siya ng mga tao na tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Malaki nang ipinagbago ng buhay ni Erich. Gayunpaman, hindi pa rin nagbabago ang pakikitungo niya sa ibang tao. Marunong pa rin siyang makisama at magpakumbaba sa mga taong nakilala at nakasama niya noon na walang-wala siya. Kasama niya rin ang kanyang ama na bumisita sa puntod ni Lola Esther at ng kanyang mama. Naramdaman ni Erich ang tunay na pagmamahal, tunay na pakiramdam na may taong gumagabay sa kanya. Buong akala niya ay hindi niya na makikita ang kanyang ama at hindi niya na makakausap pa. Ngunit ngayon, higit pa doon ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Mayroon na din siyang mga kapatid na palagi niyang nakakasama at mahal na mahal niya. Anak, okay ka lang ba? Tanong ni Erwin sa kanya nang makita siya nitong nakaupo sa garden. Ayos lang po pa. Bakit po? Gusto lang kitang kumustahin dahil alam ko nahihirapan kang mag-adjust sa buhay mo ngayon. Alam ko rin napakahirap ng mga pinagdaanan mo para mapunta ka sa ganitong buhay at para maipaglaban ang lahat. Niyakap ni Erich ang kanyang ama, saka hinaplos ang likod nito. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa iyo, anak. Pa, alam ko naman pong pinagsisisihan niyo ang lahat ng yun at bumabawi kayo sa akin ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Matagal ko na po kayong napatawad. Alam niyo pa, sa katunayan, nagme-message po ako sa inyo noon pa. Kahit walang kasiguraduhan kung sasagot po ba kayo o hindi. Ipinakita ni Erich ang kanyang cellphone at nabigla naman si Erwin sa napakaraming mensahe nito. Hindi ko na ginagamit ang email na to, anak. Hindi ko yun nababasa pero kahit na ganun, humihingi pa rin ako ng pasensya sa'yo dahil alam kong malaki ang pagkukulang ko. Isa-isang binasa ni Erwin ang mga email ng kanyang anak. Panay ang pagbuhos ng kanyang mga luha habang binabasa ang mga iyon. Malaki man ang pagsisisi ni Erwin dahil marami silang nasayang na oras ng kanyang anak. Nangako naman siya sa kanyang sarili na gagawin ng lahat para makabawi kay Erich. Nabilanggo naman si Georgina matapos mapatunayan na marami na nga itong naloko at na-scam. Nagsilabasan rin ang mga nabiktima niya noon kaya lalo pang tumibay ang kaso laban sa kanya. Si Erich naman, ipinagpatuloy ang pag-aaral upang matupad ang pangarap na maging isang architect. Nawala man ang kanyang Lola Esther, nagpapasalamat pa rin siya dahil ito ang gumabay at sumuporta sa kanya noon at nananatiling inspirasyon niya sa bawat pangarap para sa magandang kinabukasan. Muli, ito po si Skylar Guro at sana ay nagustuhan ninyo ang kwento natin ngayon. Maraming salamat po.